itong sa MV Trisha Kirstine, no? Ang balita nga po ay pinasuspend, no? Naka-hold lahat po ng kanilang mga barko, lahat ng kanilang mga vessels dahil nga iniimbestiga. Pero ang sabi nyo nga, 99% po ng ating domestic trade ay umaasa dito sa mga domestic ships. So while they are being held accountable in the meantime and suspended po ang kanilang operations, for sure, domestic trade will suffer. So what happens is the marina, kumbaga itong yung ating shipping industry or itong ating mga barko na ito, handa ba sila punuan yung ating pagkalakal po ng ating mga produkto sa mga kapitbahay ng mga probinsya, lalo na dito sa mga isla? Ang affected na ruta, as a result po sa grounding po ng fleet, passenger fleet lang po ang grounded. Okay. Dalawa lang po. At ang marina nag-invite na po sa ating mga ship owners from other regions na mag-deploy ng kanilang mga barko sa mga ruta na apektado po dito sa Mindanao. Yung ruta na wala pong ma-deploy ng ating mga ship owners, ang ating commandant po ng Philippine Coast Guard ay nagsabi po kahapon na pansamantala gagamitin po yung mga assets po ng Philippine Coast Guard. Totoo po na grounded ang operations ng mga passenger ships po ng Allison, pero ang affected po dito basically yung operational na barko nila ay 12. So isa-subject po into comprehensive at the same time holistic po na inspection sa ka-audit, pero hindi po ibig sabihin na aantayin po natin na gamatap. I mean, nagbigay po si Secretary po ng 10 days for the Marine and the Philippine Coast Guard para tapusin po yung inspection and audit. At actually ngayon meron na po tayong mga inspectors and auditors na galing po doon sa mga iba't ibang regions dito sa bansa natin. Parating na rin po sila dito sa Zamboanga. And at the same time, nandito rin po ako sa Zamboanga ngayon. So, ang gagawin po ay i-inspect na po, i-audit na po yung mga barko, and it will be done on a per vessel basis. Kung nagko-comply po sa mga safety requirements, ang barko, papayagan po kaagad na maglayag. Okay. Pinag-uusapan na rin po natin ng Allison, isa po yung may-ari ng MV Trisha Kirstine 3. Correct me if I'm wrong, sir, pero in the past 7 years na nasa liksik po natin, na nagkaroon sila ng 32 maritime accidents. Paano po nakalusot yun? Hindi po ba kayo nagkakaroon na mas stricto na, kumbaga, pag-monitor sa kanila? Meron na po ba sa datos ng marina na halimbawa I'm a ship owner, tapos 32 maritime accidents po yung aking kinasangkutan. Wala po ba akong accountability? Meron na po ba kayo talagang naparusahan? Para po siguro kasi kung maluwag naman pala yung batas, di na lang ako, mag-shortcut na lang ako. We would like to confirm po na 32 incidents na po ang kinakasangkutan po ng Allison Shipping since 2019. At may mga instances na rin po na ang mga barko nila ay may mga naging casualties. This will form part of an investigation po na ikakasapan ng Marina kasi kagaya ng sabi ko kanina, may mga problema po tayo na dapat po na solusyonan kasi hindi po pwedeng forever na ganito ang sitwasyon ng ating domestic shipping. So ang pagkakamali ay nandun po sa mga empleyado po ng Marina, we are going to we are going to ensure that magbibigyan po sila ng yung appropriate disciplinary measures. Pero